Yung mga sangkap na gagamitin natin. Manalangin tayo. Lord of the Harvest, salamat po na kayo ang nagpala sa lupa para po ito'y magbunga. Mga bunga na aming pagsasaluhan para po alalahanin, Lord, yung banal na hapunan na itinalaga ni Jesus. Bless and sanctify the fruit of the soil, Lord, na aming kakanin. Bless and sanctify the fruit of the soil na aming iinumin mamaya, Lord God. As we commemorate the body and the blood of Jesus which was given, Lord, to redeem us, Lord God. Ito po ang aming panalangin. Magpadaloy ka po dito. Padaloy ka po ng iyong kapangyarihan. Higit sa lahat, Lord, lalo po namin maalala, Lord God, mag-sink in sa amin yung ginawa ng aming Panginoong Jesus para po kami ay mapabilang sa inyong kaharian. Ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Sige, kuha po kayo dyan ng tinapay at ng juice. Sabay-sabay po natin iinumin. Sabay-sabay po natin kakanin. Bumabalik po kayo sa inyong upuan, no, to an examination of self, di ba? Magandang maalala na pag tayo ay dumadalo sa isang kainan, sa bahay, di ba? Hindi tayo pupunta sa hapag kung hindi maayos ang ating kalagayan o itsura, maghugas ng kamay, di ba? So right now, as we prepare ourselves to partake of the Lord's Supper, tayo po ay magpaayos sa Panginoon. Magpaayos. Kasi tatlong bagay na magandang maalala. Ginagawa ba natin ito once a month? Na magandang maalala po, gawin natin ito ng may pananampalataya. Yung hawak po ninyo, hindi na lang yan tinapay, hindi na lang po yan juice, kundi yan po is simbolo sa katawan at dugo ni Jesus. So yung ginagawa po natin may kahulugan. Yan. Sa pangalawa, gawin po natin yan ng marapat o nararapat. Worthily. Kaya nga paayos tayo sa Panginoon. So with faith and worthily, at higit sa lahat, no, we do it expectantly na Lord. Dahil dito po, nawa, magpatuloy ako ng paglalakad at pamumuhay sa inyo. No, kasi po, bayan nyo na po ang aking mga kasalanan at may kakayahan na po ako mamuhay ng may kalinisan at kabutihan. Sige po. Right now, let's come before the Lord. Sabi niya, come, let us reason together. Kung ang pagkakasala mo ba ay kasing pula, no, ng scarlet, kaya ko yung paputiin ulit na parang snow. And Father, we come before you with the righteousness of our Lord Jesus Christ. We come before you, Lord, the blood of our Lord Jesus Christ who cleansed us from all unrighteousness. Kaya lumalapit po kami, inaamin namin ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, mga offenses against you. Patawarin niyo po kami dito. Mga naisip, nasabi, nadama, mga damdamin na hindi po ayon sa inyong kalooban, maging yung mga kilos, yung mga gawa ng aming mga kamay na hindi nakalugod sa inyo. Lord God, yung mga naisip namin na hindi nakaayon sa inyong salita, kalooban. At patawarin niyo rin po kami kung meron kaming pagkukulang, mga dapat gawin pero hindi namin nagagawa naman. Lord God, tinatanggap po namin ang paglilinis, banal na dugo ni Jesus sa amin. His blood covers us now as we partake of the Lord's Supper. Yan ang aming pinananampalatayaan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, bilang isang pamilya, Church of Blessed Taytay, tayo po ngayon magsalo-salo sa banal na hapunan. Sabi po sa banal na aklat, for I received from the Lord what I pass on to you. Kung ano tinanggap ko, aking ibinabahagi at pinapasa sa inyo. Nang gabing iyon, that night that he was about to be given up, he took bread, broke it, and said to his disciples, take and eat, all of you. This is my body, which will be given for you. Do this in remembrance of me.
Lord, as we partake of this bread, symbolizing your body, we remember your sacrifice on the cross. We remember, Lord, that by your wounds, we are healed. We remember, Lord, that you made our brokenness whole once again. Ginawa niyo pong buo ulit ang aming mga basag na pagkatao, Lord God. Kaya nga, Lord, we can live with shalom, nothing missing, nothing broken, because of what you did on the cross. Ako yung aming pinanampalatayaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, let's partake of the Lord's body. And Lord Jesus, nagpapasalamat po kami that by your wounds, Lord, we are healed. Lord God, you were pierced for our transgressions, Lord. Bawat hagupit, bawat latay, bawat sugat, it symbolized an infirmity sa aming katawan. Kaya ngayon po, tinatanggap po namin anumang kagalingan na kailangan ng naming lahat, maging yung mga nasa online na nakikisabay, Lord. We claim healing, Lord, for any sicknesses, Lord, any sickness or sicknesses in Jesus' name. And by karamdaman physical, karamdaman emosyonal, Lord, karamdaman mental, Lord God, sa aming pag-iisip, tinatanggap po namin yan, Lord. Particularly, Lord, we ask for your healing touch upon everyone na may trangkaso, may ubo, lagnat, sipon, sa pangalan ni Jesus. Yung mga may sugat physically, Lord God, healing flow. Yung mga may imbalance, Lord God, sa kanilang blood sugar, cholesterol, Lord God, uric acid, we ask, Lord, for your touch to be upon everyone. We receive wholeness, your shalom. In Jesus' name, amen. Amen. And then after supper, he took the cup. Again, after giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take and drink. This is my blood, which will be poured out for you for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of me." Again, Panginoon Jesus, nagpapasalamat po kami. We again express our gratitude. We are with a grateful heart, Lord, we partake of this cup. Salamat po na hindi na po namin kailangan gawin yung pagpapakasakit na ginawa ninyo dahil sapat na po yun. Now, as we partake of the cup, Lord God, we are reminded to walk with righteousness and holiness dahil kaya na po namin yon because of the cross, Lord God. Hindi man ito maugasan na naman pagkakamali namin, pero maipaalala nito sa amin na anumang pagkakamali, anumang pagkakasala, ilapit namin dapat sa inyo para malinis po kami. Yun po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's drink of the cup. Let's pray. Panginoon Jesus, papasalamat po kami that you chose to take our form to redeem us. Kayo po, Lord, na pinili na kunin ang aming anyo. Kaya you can relate very much sa anumang naranasan namin. At salamat din po that through your passion, death, and glorious resurrection, we are redeemed. Kaya ngayon po sa aming pagpapatuloy ng aming pananambahan as we continue our worship service, we ask Holy Spirit, continue to quicken our hearts, move us not just with revelation, but move us to transformation and action. Yan pong prayer namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Sige po, pasa nyo na yung cup sa gawing kaliwa o kanan, kung nasaan man kayo. Yan. Okay. So, welcome po. Pakibati mo nga yung katabi mo. Happy August sa iyo. Yan. Alam nyo po ba, ano na? Ano ba, 143 days na lang yata. Pasko na. Ayan na, no? Nagka-countdown na si Pastor. Nagagalit na naman mga kapatid ko. Si Kuya, nagka-countdown na naman. Ano? So, malapit na naman, ano, so ngayon na ikatlong araw, so 27 days na lang, meron na naman lalabas para kumanta ng mga kantang pamasko. Anyway, ano, di ba sabi, araw-araw po dapat we celebrate yan. Sino masaya na siya ay tinubos ni Lord?
Yan, sinong masaya na nagsasama-sama tayo, linggo-linggo in corporate worship. So, masaya tayo dahil ngayon i-welcome natin at ipanalangin natin yung ating student deaconess na si Miss Samantha Claire Aquino, o, di ba? Ayan, tayo ka naman. Ano ba palayo? Sam o Claire? Sam, ano? Sam. Sam. O, yan. So, may Kuya Sam tayo, may Ate Sam din. O, yan, si Ate Sam. Sige, tayo ka dyan. Ano? Kasi pag sisermonin ka namin, hindi ba nabanggit sa'yo? Magsisermon ka? Tinakot no? Siya po ay second year college, no? Ng Harris Memorial College. Yan. At next week po ay sila itatalaga na. No? Kaya hindi po siya nursing student, ha? Baka kala nyo nursing student, eh. No? Kasi hindi pa sila na-night, kumbaga. So, welcome natin siya at gaya kung paano natin wini-welcome yung mga student deaconesses natin, i-welcome natin siya bilang bahagi ng ating pamilya. Although, she will be with us for the whole school year, pero siya ay tuturing natin na kapamilya, no, at kamanggagawa din. Kaya doon niyo yung kamay niyo sa kanya, so welcome her. Let's pray for her. Yan. And Father, we thank you for the life of Sam. In Jesus' name, we lift her up to you, Lord, sa kanyang heart to serve you through molding young minds, paghubog ng mga murang isip, Lord God. And we pray, Lord, that you guide her, Holy Spirit, kayo magbigay ng wisdom, paano po hubugin sa kabutihan, Lord, paano hubugin, Lord, sa righteousness, ng mga young minds. Kailangan po namin yun. Kailangan po ng bayan namin yan, ng mga maayos na mga adult balang araw, at nagsisimula po yon sa mga bata. Kaya ingatan niyo po ang hakbangin niya, padaloy ka po sa kanya ng inyong presence, Lord, yan ang aming prayer. At sa kanyang pananatili dito, nawa, Lord God, makapuspos din po siya, Lord. She learned something from us, Lord. Yun po prayer namin in Jesus' name. Amen, amen, amen. Welcome, at isang parang retreat, ha? Welcome to the family. Sinong naalala yung pagka may recollection o retreat, no? Welcome. May ano pa yata yun, may kilos pa, no? So, yan siya, no? Samantha Claire Aquino. So, Sam, Ate Sam na lang. Ate Sam daw. So, pwede yan. So, makakasama po siya sa Muson, yan, may reinforcement na sila. No? Kasi this semester, may mababawas silang kasama dahil may pasok ng Sabado. And she will be helping out dun sa mga mabubuksan po na mga outreaches, particularly yung pong feeding program dyan sa lugar nila, sa Miranda po, nila Ate Lori, no? Ng mga bata i-gather. Bagong batches ng mga bata naman yan. At di ko pa alam kung ano yung bubuksan ni Lord. By the way, paki-pray nyo po ito, ha. Sama nyo po sa prayer yon, yung feeding program. Sama nyo po patuloy na prayer, cover po kahit na ongoing na yung sa Muson, no? Children So Blessed doon, at yung potential ng Children So Blessed doon sa lugar po nila Ate Lori at Kuya Ulysses. At ipag-pray nyo rin po, nagbubukas po ng pagkakataon ang Taytay Elementary School. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ngayon ang challenge. Ang binibigay nilang araw, Biyernes, grade 1 to grade 6. Di ba? Grade 6 pa lang po ay ilang section na? 9 sections. 9 times 40, 40 kasi per section. Oh, dami nun, ha? So, we made a concession, hindi namin kaya kasi wala pa kaming mga i-deploy na mga pwedeng magturo. Kaya tumawad kami, grade 6 muna. Okay? So, Sabado po yan, alas 7 hanggang alas 11. Friday pala, Friday po. Friday, alas 7 ng umaga. Yan, hanggang alas 11 siguro. 30 minutes kasi per section. No, per 30 minutes. So, pag-pray nyo po, pinasa namin yung letter doon. Pero alam ko, naabisuhan na yung principal. It's a matter of formality and pag-uusapan na lang kung ano yung i-share natin. Kasi Thursday, may katikisan naman sila. Katikisan. So, yan, palakpakan natin sila doon sa mga Actually, ang tagal na po sinasabi sa amin ni Teacher Cathy yun.
Kaya lang wala pa pong wala pang hahayo. Pero ngayon sabi ko, huwag na tayo maghantay kung may hahayo, tanggapin na natin yung challenge. Okay? Tanggapin na natin. And naglista si Ate Len ng mga pwedeng sumama. Pag-pray nyo po, pag kayo po ay natanong, maaari ka bang sumama? No? Pag-pray nyo po. Kasi kailangan natin ng 6 dun eh. Na para simultaneous or pwedeng siguro may katuwang para palipat-lipat ng kwarto kada 30 minutes. Para din daw makahinga yung mga teacher. Kaya di ba Ma'am Lena sa isip? Para makahinga yung teacher, may nagkakatikism, 30 minutes. Malaking bagay ba yung 30 minutes na pahinga? Malaking bagay. So yun, makapahinga yung kanilang boses, yung kanilang lalamunan. Yan. So hopefully, pag-pray nyo po yun. Pag-pray nyo kasi kailangan po nun, una po, people. Pangalawang kailangan po dun ay presence ni Lord, syempre. Pero kailangan din po dun ay peso. Kasi hindi ko alam kung pati merienda ba. So nagko-compete kami, 40 bata yun. Ganun. So yun So sana samahan nyo kami sa panalangin, kaya isinama ko po yun doon sa ating corporate prayer. By the way, sana yung corporate prayer po ay hindi lang tuwing linggo natin pinagpe-pray. Sana Sunday to Saturday ipag-pray po natin yun. No? Sa inyong prayer time, quiet time, sa inyong family altar, doon sa mga sumasama sa amin sa prayer meetings sa bahay lang nila. No? So isama nyo po sa panalangin yung mga nandyan po. Kaya kasama po yan doon sa Connect Group Guide. So yun po yung balik-balikan natin. Okay? And speaking of harvest, sabi mo harvest. Harvest. Ano ba? Sinong natutuwa na summer na naman? Kahapon sabi ko, summer na ba agad? Ang init 33 degrees antipolo Wakot sa Taytay. Nakakamiss din pala ang init ng araw. Tingnan nyo kung gaano kainit Lumabas ako kahapon para kumain kasi wala si Ate Len. So sa labas nila kumain. Siyempre wala si Ate Len, kakain ako sa labas. Mga ganun So nakapayong ako. Pero alam niyo naman, kahit naglalakad ka, di ba may sapul ng araw yung paa. Kanina nung naliligo ko, ba't ganun? Bumakat yung sandals. May puti, saka may guhit na itim, saka may guhit na puti. Sabi ko, tindi nito ilang minuto lang ako naglakad Ganun kainit, kaya sunblock tayo pag kailangan. Iba na po yung init ng araw ngayon, sunblock po. Saan ba si Angel? May available ka bang sunblock dyan? May discount ba? Pinopromote pa Hindi, kailangan po yun talaga. Okay, parang kayo, looking young. Hindi ba, ingatan ng Pero, ganito, ba't ko nasabi yan? Kasi bago yan, 1 linggo nag-uulan, di ba? 1 linggo nag-uulan. And, ang maganda po, praise God po, nag-i-improve na po yung weather forecasting natin. Talagang on spot, pagka nagsabi silang may binabantayan silang low pressure area, tapos naging bagyo, naging tropical depression, hanggang sa naging typhoon. Tapos nakakategorize na nila, typhoon signal number 4, mga ganon. Bakit na-appreciate ko yun? Kasi nakakapaghanda. Sabi mo, nakakapaghanda. Di ba yung mga disaster team, rescue team, naghahanda na ng bangka, mga floater, tapos yung social works, naghahanda na sila ng ayuda, and then hinahanda na po yung mga evacuation center, no? At ang maganda nito, sa probinsya po, although ito hindi katatanim lang kasi nila kasi katatanim lang, patubo pala yung palay. Pero, ang maganda nito, pag nakatanim na at tumubo na at nagbubunga na, nahaani agad. Diba? Sino yung nakakaalala na may patating ng malakas na bagyo, nagmamadali yung mga magsasaka na anihin na yung kanilang palay? No, hindi nila antayin na, kalbo, 1 linggo pa bago maani, dapat inaani na nila kaysa masayang. And the same goes with other na mga tanim. No, pipik na nila yon kaysa po masawata ng bagyo. Bakit? Kasi masasayang. Ganon din po sa paghahari ng Diyos. Di ba sinabi ni Jesus yung ating tema last year? Na by the way, ilang buwan na lang, tayo ay 24 years old na, palakpakan natin ang Panginoon. May nilalagay na po si Lord na tema natin, pero last year ang tema natin, ayan na yung ani Sunggaban nyo na.
Bakit? Kasi pwedeng masayang yung ani. No, the harvest. It might go to waste o baka iba yung makakuha. Di ba? Parang yung sa amin po, meron kaming mulberry. Nakikita ko may bunga na yon, kaya lang kulay pink pa. Sabi ko, antayin ko siya magkulay blue. Pag silip ko, wala na. Naunahan na ako ng ibon. Oo, naunahan ako ng ibon. Kaya sabi ko, sunod, pipitasin ko, Papa. At ganun din, ano, di ba, sa mangga, tinulumisan na may ibon na, may mga tuka-tuka na. Kaya lang sa sobrang dami ng bunga ng puno yun, hindi nila kaya, no, na impatyo yata sila, no. Pero pag hindi nakuha po yan, mabubulok, o kaya uuudin, no, mapepestes, masasayang. At yun ang pag-usapan natin. Kasi nga, andyan na yung harvest eh. Alam niyo ba na yung mga bagay na nangyayari, it is a catalyst for people to receive the Lord. No? Pag may, pag may issue, may kagipitan, kailangan po nilang Panginoon. Mas lalong nag-o-open po yan. Kaya kapag usapan po natin, ano yung kailangan natin gawin at ano yung pangunahin na kailangan. What is the best thing that we need? Ayun po ay yung tamang puso. Sabi mo, tamang puso. Yan. We need the right heart for the harvest. Kaya kasi kung hindi tama yung puso, masasayang po yan. Kung di tama ang puso po, baka kung anong gawin sa ani, o di ba yung iba? Sa atin lang yata mahirap ang magsasaka, ang farmer. Pero sa abroad, sila yung mayayaman. No? Pag napapanood namin yung Japan, napapanood namin sa Amerika, napapanood namin sa New Zealand, ang yayaman ng mga may bukid. No? Kasi tama yung ani nila na natatangkilik lang tama. Sa atin hindi, ano ginagawa sa ani? Babaratin, i-hoard, ganon. At minsan, hindi na i-distribute. Kaya, sino nakabalita na ang daming sako na nabulok lamang, no, doon sa bodega. So, ayaw natin mangyari yon. Ganon din ang nangyayari sa mga dinadala ni Lord, no, na ayan, no, sige, sharean mo yan na mabuting balita. Ayan, no, ready na yan, no. No? Paano natin malalaman na ready na yung harvest? Pag ganito, naku, nabigat na bigat ako. Mabigat kalooban ko. Ibig sabihin, kailangan ng prayer nun. O kaya, may nagsabi na, saan kaya kukuha ng ng pambayad ng ganito, ganyan. O, kailangan ng mautangan na, utang. Pastor, yun ko na. Hindi, baka kailangan niya ng magpe-pray muna para maranasan niya po yung provision ng Panginoon muna. Then, kung the Lord leads you, tulungan mo rin. No? So yun, kailangan. Pero para makatugon tayo sa harvest, para hindi natin mapabayaan na siya ay kainin ng ibon, o kaya hindi natin mapabayaan na i-exploit, no, ng mga maling harvester, kailangan natin ng tamang puso. Again, babalikan ko na naman, nung pumunta ako sa palengke nung isang araw, nakita ko na naman po yung mga masisigasig na kabataan, no, na may dalang tablet at lumalapit sila, nagpipray sila sa mga namamalengke. Isa nga gusto ko lumapit na kunyaring lolo, kasi lolo na tawag na tang. Gagana na. Gusto ko lang pakinggan paano sila mag-share eh. Tapos saka ko sila i-sharean ngayon, ano. Pero ang punto nito ng sisigasig po nila. Kaya lang nakakalungkot, may harvest silang makukuha, hindi nila dadalhin kay Lord eh. Dadalhin nila sa mali eh. Bakit? Kasi ang dadalhin nila, naniniwala sila, kung ito yung tamang pagkakarinig ko na kulto ng called from Korea. Ang pinaka-Diyos doon, yung founder eh. And same din po, ewan ko dito kung may nakatukan na po kayo ng yung nakakurbata na mga imported. Di ba? Sisipag kasi kasama yun sa nila, kasama it's included in their discipleship journey na sila ay magmi-mission. No? Same with the Jehovah's Witness din, ganun din yan. So, ang ko doon, sa kanila kasama yun. Sa amin hindi, no? Minsan nahihiya tayo, may katotohanan tayo yung hiya. Kaya kailangan, napakahalaga po na ipatama natin yung puso natin kay Lord. Ipaayos. No? Ipaayos. And tignan natin Matthew chapter 9, verse 35 to 38 tayo. So, kung mababasa niyo yung Matthew chapter 9, ang daming ganap na nangyari dyan. Diyan makikita yung recordings ng mga himala na ginawa ni Jesus, how Jesus healed, how Jesus restored to life yung namatay na anak ng ruler, how Jesus healed through the hem of His garment, yung babaeng dinudugo, nandiyan po yun.
paano po niya pinagaling yung paralitiko by just saying, pick up your mat, tumayo ka dyan, your sins are forgiven. No? Marami siyang ginawang himala dyan, sa pananalita, sa paghawak, may bulag, hinawakan niya yung mata, di ba? At nakakita, dami. Ang dami. And towards the end, in-emphasize niya, tignan niyo, ang dami nangangailangan. Ang dami nangangailangan ng kaplos ng Diyos. Ang dami nangangailangan ng healing, pagpapagaling ng Diyos. Sa madaling salita, maraming nangangailangan sa Diyos. Pinakita niya. Kaya niya sinabi ito. So, Matthew chapter 9, verse 35-38, sabi rito, tingnan niyo. So, nirecord ni Matthew, Jesus went through all the towns, pero na-record na niya na marami siyang pinagaling. May binuhay pa siyang bata, batang babae. And then Matthew recorded, after nun, tignan nyo, na mahinga ba si Jesus? Hindi. Nakalagay rito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. So yan, bulag, paralitiko, deaf mute, meron pa pala, no? Deaf mute. May pinagaling siya na pipi at bingi, no? Na dahil sa evil spirit. Yan. So, yun. And then, when he saw the crowds, ang dami pa din pala. He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Isa yan sa pumigil sa akin para po tanggapin yung challenge, and I asked the Lord for forgiveness dyan. Lord, sino po yung kasama namin doon? So ngayon, kaya sige Lord, I will answer na, bahala na po kung sino yung sasama. Kaya ito yung sinabi ni Jesus, no, pinaalala niya, yun ba yung issue, o yun ba yung challenge, o ito yung gagawin mo. Ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest field. So may challenge, may solution si Lord. May challenge, may solution si Lord. May challenge, ang daming nangangailangan ng kaplos ng Diyos, ang daming nangangailangan mapabilang sa kanyang paghahari, ito yung solusyon. Tingin ka sa kaliwa mo, sabi mo, ikaw pala yung solusyon. Tingin ka sa kanan mo, ikaw pala yung solusyon. Yan, yan. Sa madaling salita, tayo po yung posibleng solusyon. Okay? Tayo po yung posibleng solusyon. Kasi mga kapatid, tanda po natin na ready na po. Sabi natin, ready na ang harvest. Pero paano tayo tutugon dito? How can we respond to it in such a way na hindi masayang? In such a way na hindi tayo maunahan ng kaaway. Na I'm talking kaaway, ibig sabihin yung gawa ng kaaway. Ibig sabihin, mapunta yan sa masamang bisyo, mapunta yan sa maling impluensya, maling paniniwala, no? Yun yung labanan eh. Yun yung labanan eh, kasi malapit na eh. Ano yung malapit na, Pastor? Posibleng malapit na bumalik si Lord. Alam niyo ba na meron tinatawag natin, isi-celebrate po, no? Isi-celebrate po yung 2,000 years ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, 2033. Yan, alam ko, nabanggit yan, nung nasa Malaysia kami, pinaghahandaan, paano tayo naghahanda na i-commemorate, no, yung pong second millennium ng pagdating ni Jesus sa mundong ito. At sinasabi ko po sa inyo, ang dami mong harvest. Baka nga po pag-uwi nyo pa lang yung katabing bahay nyo, baka pag-uwi nyo pa lang po, may mag-PM sa atin na kamag-anak natin, harvest po yan. Pero paano ba tayo tutugon? No, paano tayo tutugon? Yan, may kaklase ka, nalaman na Christian ka, nagpapapray sa'yo, harvest yan. Harvest yan. Time of refreshing, tutuwa naman po ako na hindi kayo nahihiyang i-forward yung mga devotion pag umaga. That is a harvest. Those are harvest, no? Yung mga nyo. So, ano pwede natin gawin? Paano pa tayo makaka-respond muli? Paano tayo makakapag-respond? And mind you, we are fast approaching our silver anniversary next year. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi po biro tumagal ng 25 years. Pero ang tanong dyan, anong ginawa natin for the last 25 years? At ito po yan, it's time for us to respond to the harvest. No, it's time for us to respond
the harvest. Naalala ko, lagi ko naalala nung nag-speak dito yung ating overseer na si Pastor Roel, sabi niya, dami niyo po dito Hindi ganon. Kumbaga, kumusta po, nagpapanalo kayo? Mga ganon. So, it made an impression na kung ano, oo nga. So, bawat isa po sana sa atin, we be ready to respond. Hindi naman, again, tayo ay tatlong hukbo. Either tayo pa ay member ng Army of Prayer Warriors, intercessor, army po ng mga workers and servants. So, Bible study teacher, leader, no? Tapos, server, yan, magluluto, yan, sa feeding program, mag-a-assist, yan. O kaya, Sunday school teacher, yan, sa mga children's so blessed na bubuksan na lugar. Or pwede tayong kingdom financer. Walang lusot. Pero kahit po kayo kingdom financer, kahit po tayo teacher, kahit po tayo ay intercessor, napakalaga po that we share the good news pa rin. Okay? So ano kaya pwede natin gawin? Mabilis po na mga bagay, paano tayo magkakaroon ng tamang puso kasi ready na yung harvest. Mahirap po kasi pag hindi ready yung harvest, no? Either mabe-burnout tayo o pwedeng maano natin yung harvest, masaya. So unang bagay dito na nakita natin, yan, sundan po natin yung halimbawa na sinet ni Jesus. Di na po natin kailangan i-inventohin ng wheel. We don't need to reinvent the wheel. No? Meron na siyang inilagay na halimbawa Naalala ko, may dami pong mga discipleship system ngayon, pero isang libro yung that made an impression to me, yung The Master Plan of Evangelism. Sinignan ko baka may bago Pero ang tagal na pala ng libro na yun, no? The Master Plan of Evangelism. Nung tinignan ko yun, yun yung halimbawa na pinakita ni Jesus. No, yun. Yun yung makikita natin sa Luke chapter 9, Luke chapter 10, sa Matthew. No? Dito sa Matthew chapter 10, susunod niya kasi pinahayo niya na yung mga disciples niya. Yun pala yung master plan. Yun yung master plan. So we need to follow his example. At mapapansin natin, paano po nauhubog yung puso natin ng tama as we follow the example, as we take a look at the example at gagayahin natin, nalalaman natin ano yung extent at scope ng harvest. Nakikita natin. So pwedeng nakikita natin yung pamilya lang natin, nakikita natin yung hindi ko alam kung mga 20 to 30 na mga bata sa Luzon. Malaking scope po yun Kasi imagine niyo po, kung masasanay lang yung 30 o 20 mga bata na yun, na ibahagi yung kabutihan na nararanasan nila, mag-invite, and then matuto silang mag-pray para sa ibang tao, massive po yun. Doble agad yun. No, doble. Kaya kahit tayo naririto po, kung meron lang tayo may pag-pray this week, meron tayo matututukan, no? So, times to agad yun in the kingdom of God. Hindi naman tayo nag-go for the numbers. Pero yun kasi po malawak ang scope at malawak po yung extent. Hindi lang yung tayo. Hindi lang po tayo. Minsan kasi yung iba, kontento na ako, sure na ako, alam pala yung tatlong bagay na sure Sure na ako na may katapusan ng buhay ko. Sure na ako na haharap man ako sa judgment. At sure ako sa magiging hatol. Bakit pwede ako maging sure na hindi ako mapupunta dun sa lawa ng apoy? Sana wag tayo makontento ron kasi may mga tao po na kailangan din yung tatlong bagay na sure. Yun po yung extent. So makikita nyo dito, ano yung extent? Jesus went through all the towns and villages. Everyone say, all. So, ibig sabihin, hindi po siya nakontento na mag-stay lang dito sa Capernaum, Galilee. Sinuyod niya. No? Sinuyod niya. Yan. So dito po, ano ba yung mga barangay sa atin? Barangay Dolores. Dolores po tayo. May barangay San Juan, may barangay Muson. Yun nga, abot yung barangay Muson. May Santa Ana. May nalimutan pa ba ako? San Isidro. Yan. So marami pong barangay. Maraming eskwelahan. No? So, isang eskwelahan pa lang na natatouch natin. Posible, no? Na matindagam pa yan. So, bakit ganun? Basta hindi ba tayo titigil dyan, makukontento? Hindi kasi si Jesus, hindi siya nakontento na okay na dito, okay, all right na, may nakakita na. No? Meron ng nakapagsalita ulit at nakarinig. Okay na to, may nabuhay na ako dyan, na babae. Okay na to kasi merong dating hirap na, naghihirap dahil dinudugo, naubos yung yaman niya sa papa-check up.
Gumaling. Hindi, no? Nakita niyo dito, he went through all the towns and villages. All the towns. Wag po tayo makontento. Na-imagine niyo po ba kung yung 30 na nagsimula ng CSB doon sa likod ng Mega Mall ay nakontento na lang. Okay na tayo rito, Lord of Hosts. Imagine niyo po ba, kung nakontento po sila, wala tayo dito. No, wala pa yung iba sa atin. Nakasama ba kaya tinuluro sa 30? Hindi, no? Di wala rin kayo. No? Kung wala rin po kayo, kung nakontento na yung 30 na, okay na to. Naranasan na natin yung kabutihan nila. Na-deliverance na tayo eh. Napalaya na tayo. No? Kung nakontento lang po yung 30, wala po tayo rito ngayon. Or kung nakontento po yung nag-Bible study sa office namin, hindi ko na maalala kung ilan yung bilang, no? Mga 5 yata sila o 6. Mga born again. Kung nakontento, okay na tayo rito. Every Saturday, alas 12 hanggang 1:00. Okay na, nagpapalakasan tayo rin. Hindi, no? Kung nakontento po yun, wala po ako dito. Kasi may nag-aya po sa bro, alis ka ba? Gusto mo muna sumama ng Bible study hanggang 1:00 lang. Di ba? Kung nakontento po yun. Alam niyo naman, ganun yung istorya. Kung nakontento po yung nag-share sa ating senior pastor, okay na ako dito. At hindi siya nag-go through the towns and villages, hindi niya sinira ng ating senior pastor, wala po CSB. So nakikita niyo po, kaya po lumalago kasi may mga tao na hindi na kontento at hindi tumigil dito na tayo, safe na tayo. And that is the main danger po ng isang church na maintenance church. And sinasabi ko po sa inyo, ayoko po ng maintenance church for the longest time po. Kaya lang, I just respect the process. Sige, ganun talaga, mabagal. Pero mukhang ngayon, kailangan na po natin talagang bilisan ng konti. O, konti lang ha. Kasi si Jesus, he went through all the towns and villages. Yan. Napakalaga po na katotohanan. Kailangan ituloy po natin yung gawain na sinimulan ni Jesus. All of us need to continue the works of Jesus. If we say that He is our Lord and Savior, no? Kaya lang minsan, Savior lang ang tingin natin kay Jesus, hindi Lord eh. Kasi kung Lord po siya yung masusunod at gagawin natin kung anong kalooban niya. Kailangan po natin ituloy. Ituloy po natin yung kalikasan ng gawain ni Jesus. Anong kalikasan niya? Heal the sick, raise the dead. Di ba? Freely you receive, freely give. Di ba? Set captives free. Yun po yung nature eh. At ano yung purpose nun? Ang purpose po nun, para palayain yung mga nasa kadiliman, dalihin sa liwanag. Para po sila mapabilang sa kaharian ng Diyos. No? John chapter 1 verse 12. Para maging anak sila ng Diyos. Then, Matthew chapter 9, tingnan nyo, anong ginawa niya? Ito yung works ni Jesus, preaching. Sabi nga teaching, healing, di ba? Every disease and sicknesses. Siguro naman kaya po natin kahit pa paano mag-pray. Kung di man natin kaya mag-preach o mag-teach, kaya naman natin magkwento. No? Sino rito marunong magkwento? Minsan yung kwento natin, yun nga, malapit na pong lagpas, kalahating billion na yung Superman. Alam niyo bakit nagaganon? Meron nakanood ng kwento sa FB. Uy, gundo niya. Okay? Bakit po? Bakit po yung anime, no? Yung anime sa Japan na ilang bilyong yen na, ay nakailang bilyon. Excited po tayo sa Pilipinas, no? Yung mga bata rito, Demon Slayer na anime, kasi may kwento eh. May nagkukwento. Bakit po yung mabuting balita na inyong ikwento? Mas nakaka-excite yun, di ba? Di po ba mas nakaka-excite yung yung malaman natin na posible pala na meron tayong malapitan para humingi in prayer. Posible pala na pag may karamdaman, first aid, okay? First aid po sa August 17. Pero alam niyo po, pinakaunang first aid po sa karamdaman, prayers. Na meron palang first aid na available. No? Yan. Na pwede pala may supernatural provision. Yan. Na meron palang aklat na pwede magpalakas ng kalooban pag nanghihina. No? So yun. Kaya naman siguro natin magkwento. Kaya magkwento. Kaya
Usong-uso po ngayon yung mga tinatawag na influencers. Ang akin po, kung meron po sana na number one influencer, be influencers for the Lord. No? Ibahagi po natin yung kabutihan niya. Na nagtitiktok ng nakakain, may bagay na nabili, bagong damit. O kaya minsan wala kang sense, basta magtitiktok lang. Bakit tayo nahihiya na i-share? Kasi yun yung halimbawa ni Jesus na hindi siya nahiya. O di ba nagpunta sila sa Samaria, tapos kinausap niya po yung babaeng Samaritana, hindi siya nahiya, no? Yan. Tapos tignan niyo po, Matthew chapter 4, earlier, actually bago pa chapter 9, chapter 4 pa lang ginawa na ni Jesus yan eh. Ayan o. Jesus went throughout Galilee. Yan yung extent, yan yung scope, at yan ay inulit niya, Acts chapter 1, verse 8. Diba? You will be my witnesses in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Yun po yung saklaw. Yung saklaw po ng gawain. Kaya kinumission niya yung kanyang mga disciple. Ang una niyang pinadala, 12, and then naging 70, again naging 120 nung bumaba yung Holy Spirit. Yan, tingnan nyo. Preaching the good news, the king na healing every disease among the people. News about him spread over all Syria. Yan eh. And people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. And he healed them. So ano resulta niyan? Large crowd, ayan, sabi rito, large crowd from Galilee and the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the reign across the Jordan followed him. Bakit? Kumalat po yung magagandang ginagawa ni Jesus. Bakit po nagbubum po yung CSB mula sa 30 na tao noong 1999? Kasi po, kumalat po na si Lord nagpapalaya. Si Lord nagpapalaya sa hirap na iwanan na bisyo. Paninigarilyo, pornografiya, sa ugali. Gusto ko yan. Magtarang back ako po, kaya natin dito. Kasi sabi ko, gusto ko yun prayer for deliverance. Sige nga, nagpa-deliverance po ako noon. Sabado yun, naalala ko, Sabado bago Palm Sunday, 2003, April. Yan, and the following Sunday, Resurrection Sunday, doon na po ako. Kasi nag-install ko po yung naranasan kong kapayapaan na ang hirap, hanggang ngayon po, hirap ako ipaliwanag eh. At yun yung sinasabi ko, ang sarap ng pakiramdam nung after ng deliverance, ang gaan, basta ganun. At yun po yung sinishare ko. So, ituloy natin yung gawain ng Panginoon Jesus. At, ito yung napakahalaga, i-recognize po natin yung urgency. Everyone say urgency. No, na ito ay kailangan na agad-agad. No, karaka-raka. Kumbaga, sabi nga, agad-agad. Kasi, bakit? Yung harvest po, nabubulok yung harvest, nananakaw. Yung harvest, pwedeng masayang. No, pwedeng masayang. Take note, ang ginamit ni Jesus dito na illustration po, harvest. Hindi niya po ginamit yung word na sharing, hindi niya po ginamit yung word na winning. Kasi pag may winning, may losing. Hindi niya po sinabing sharing, teaching. Ang ginamit niya dito, the harvest. Hindi niya po sinabing the class is plenty. Or the people who need the Lord. The people who need the Lord are plenty. Hindi sinabi niya the harvest. Kasi pwede pong ang kausap niya rito, mga magsasaka eh. So ginamit niya po kung illustration na pwedeng tumatak, metaphor. At dahil ito yung ginamit niyang metaphor, ang harvest po, nabubulok. Ang harvest isasayang pag hindi kinuha. No? Kaya napakahalaga po na malaman natin extent, malaman natin scope, and then gawin natin kung ano yung pinakita ni Jesus. No? Ang maganda nito po ay as we follow the example of Jesus in responding to the harvest, yung pong kilos niya, pinakita po niya yung kahalagahan, yung value, at yung kapangyarihan ng kanyang kaharian. Yun eh. So yun din po yung gawin natin. As we go for the harvest, following the example of Jesus, yun lang naman ginawa niya eh. Okay? Walang although ngayon, marami pong pwedeng mga tawag gimmick, no? To win souls. Ang ano pa rin po, bottom line pa rin yan, ay
Mag-i-stay po yan pag nakita nila yung value at yung kapangyarihan ng pag-ahari ng Diyos. Dito po sa Church So Blessed, iba po yung, hindi ko sinasabi angat o ano, pero ito yung assignment natin eh. No, share the love of the Lord through miracles, signs, wonders, healing, deliverance. Yun ang assignment natin. At syempre, attending to their needs. Yun. So yung iba naman, ito yung strength nila. May kanya-kanyang strength po yan. Huwag po nating hanapin kung ano yung meron sa iba na wala sa atin. Kasi ito po yung anointing na nilagay ni Lord, which is recognized by the body of Christ. Yung pinaalala sa amin ni Pastor Hiram yun. Kilala nila, no? Pag kailangan ng prayer for deliverance, Church So Blessed. Pag kailangan ng prayer for healing, Church So Blessed. Pag kailangan ng power encounter, presence of the Lord, makapal na presence of the Lord, Church So Blessed. Although, hindi ko po sinasabi na walang presence of the Lord sa ibang church, no? Pero yun po. Okay? So, follow the examples of Christ. Sabi mo, follow. Wag palo. Bahala ka yan, Lord. Kinakalabit, bahala ka dyan. Pinalog si Lord. Ano? Yan. Sige, palapakan natin si Lord. Pangalawa po. As we follow, as we look at the examples of the Lord, yung pattern, ano na yun, master plan nga nyo yun eh. We ask for the right motivation. Sabi mo nga, motivation. Kasi si Jesus, ginawa niya yun, tama yung kanyang puso. Everyone say, puso. Tama yung kanyang motivation. So, ang motivation po natin, hindi po para mapuno lang tayo. Yun po ay, ano tawag nito? Effect na lang po yun. No, pag ginawa natin yung pinagagawa ni Jesus. Pero sana hindi po yun yung motivasyon natin. Sana hindi po ang motivasyon natin ay mapuri tayo ng ating senior pastor. Kasi yun, given na po yun. Pag tayo ay kumilos at tumugon at sinunod yung example ni Jesus, fulfilling the mission vision of Church So Blessed, which is revival. Kailangan tamang motivasyon. Nakakalungkot minsan, ayoko pong mangyari na ang tingin natin sa isang tao ay statistics. No, statistics. May isang school of thought sa tingin sa statistics. Kasi laging chine-check ko, ilan na yung nawin mo. Ilan na yung ilan na yung, kasi kailangan may 12, tapos may 12. Pag ano po, networking ako pong ganon. Right motivation. Makikita natin dito, si Jesus, meron siyang caring heart. And his caring heart led to a caring action and service. Yun po yung kailangan. Yung motivation niya po ay to heal, to teach, to preach, to feed, to minister, to set captives free. Kaya tingnan niyo po dito, when he saw the crowd, hindi niyo lalago ministry ko dito pag ito na ministeran ko. Although lumalago na yung ministry niya, diba? Matter of fact, marami pong mga taga-sunod si John, yung pinsan niya, the baptizer, lumipat na. Kasi sinabi ni John, ayan, sa kanya kayo sumunod. Kasi I baptize you with water, siya babaptize niya kayo with the Holy Spirit. Ganon. So, ano yung nakita ni Jesus? Uy, okay. Kaya ano ba yung nakita niya? Okay, tatay, okay ba ako dyan? Hindi. Ano naramdaman niya? He had compassion on them. Yun ang naramdaman niya. Bakit? Ano yung tingin niya dito? Hindi niya tingin dito na numbers. Hindi niya tingin dito, uy, titers. Ganon. Uy, dadami yung koleksyon. Ang dami nila eh. Okay, offering na. Hindi. Ano yung tingin niya? They were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ganda po yan ha. Silipin natin yung konteksto niya ha. Bakit niya sinabi? No, kanina, harvest. Ngayon naman, shepherd, saka sheep. Kasi in the Old Testament po, diyan ang gagaling siya. Alam niyo yung Book of Matthew, yan yung pinakamaraming reference sa Old Testament. Among the Gospel. Kasi yung Gospel ni Matthew, sinulat yan ni Matthew for Jewish audience. Kaya marami pong tradisyon dyan, pati pananamit, gano'n. So dito nanggagaling si Jesus sa Old Testament concept na ang Israel, siya ay flock ng Diyos. Israel is the flock of God. And pinili nila, dati siya yung nag-shepherd, nung kay Samuel, nakita nila, ayaw namin. Hindi nila makita ang Diyos kay Samuel kasi mga anak niya, hindi niya madisiplina. Humingi sila ng hari. And yung mga hari na yun, yun ang kanilang naging mga shepherd.
Now, Israel is the flock of the Lord, and the leaders, the kings, they are the shepherds of the Lord para doon sa flock niya. Ang problema nito, may mga maayos na leader, dinadala sila sa Panginoon, may mas maraming hindi maayos na leader, na dinala sila sa pagkakasala. Kaya yung nakita ni Jesus nakikita niya yung mga spiritual leader nila, sinasamantala nila yung flock ni Lord. Kung ano-ano pinapataw nila na utos, pero hindi naman nila ginagawa. No? Tapos nakita nila, sobrang maningil. Kaya ang tingin ni Jesus, they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Sa madaling salita, nakita niya yung mga leaders, although siguro hindi naman lahat, most of the leaders of this time was taking advantage of the sheep. Imbis na dalhin po sa still waters, imbis na maghanda ng table before them, para po sila mabusog, dinadala po nila sa kapahamakan at sila po yung kinakain kasi sila pakainin. Yan. Mga kapatid, ganun, compassion po yung kailangan. Everyone say compassion. Galing po sa dalawang word dyan, passion and co. Ibig sabihin, to suffer with. Yan. And compassion reflects the character of God. Yung naramdaman ni Jesus na yun, pinapakita niya yung damdamin ng Diyos. Kasi sabi nga, di ba, kung sino nakakita sa akin, nakakita na rin sa akin ang Ama sa langit. So if Jesus felt compassion, it goes that His Heavenly Father felt compassion too. Kaya nga hindi siya pinagdamot Yung pagmamahal ng Diyos, John 3:16, was, expressed through compassion. Hindi niya pinagdamot yung nag-iisa niyang anak. So that those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Compassion. Compassion. At paano ni Jesus pinakita yung compassion? Hindi lang, pwede kasi ganun Uy, kawawa naman sila. Nakakaramdam ako ng compassion. Hindi siya uminto dun Nilakipan niya po ng gawa. Kaya makikita natin dito, basahin niyo po yung Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Jesus went out for the least, yung isinasantabi. So yung mga pulubi, mga kitongin, mga balo, mga ulila, mga tax collector, mga sinners, least. He reached out to them. He reached out to the last, yung mga kulela. And He, sought after the lost, yung mga naliligaw ang landas. Tandaan niyo po yung tatlong letter L na yan, the least, the last, and the lost. Yan po. Minsan po, may mga titigas ako sinusukan, pwede po, hanggang sinabi ni Lord, sige lang. Kasi ganun si Lord, ang tiyaga baka nga tayo, pinagtsatsagaan pa rin hanggang ngayon. Bakit? Tingin ni Lord, you're still lost, gusto ko itang ibalik sa akin. At hindi lang po yan ngayon, kasi noon pa lang, Isaiah chapter 30, tingnan niyo po yan. Yet the Lord longs to be gracious to you, referring to Israel. He rises to show you compassion, yung flock niya. For the Lord is a God of justice, blessed are those who wait on Him. So doon palang pinapaalala na ng Diyos yan sa kanyang flock. And sabi rito, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lamb in His arms and carries them close to His heart. He gently leads those who have young, and they will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat upon them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water. Sa madaling salita po, dito pala pinapakita ng Diyos kung ano yung dapat na kilos ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Okay? So sila, pag gutom, papakanin. Pag nauuhaw, papainumin. Dadalhin po, springs of water. Igagayad sila. Iingatan sila. Nakalagay dyan, The desert heat or the sun beat upon them. So pag nainat, dadalhin sa lilim. Dadalhin sa lilim. Ganun po yung gawa ng shepherd. Nakita ni Jesus, parang hindi yun yung ginagawa ng mga spiritual leader ng panahon ko Although alam na niya yun. Kasi baka nasa langit pa lang siya. Di ba? May 400 years of silence. Alam na niya yung nangyayari. Right now, nasa po ako, 2 Kings. Doon makikita niya pa ulit-ulit. He did evil in the sight of the Lord. He did the righteousness before the Lord. He walked with the Lord. Ganun.
Yan ang description sa mga hari ng Israel. Pero sa pagtatara ko, mas madami po yung mga sumuway sa Lord kaysa sumunod. At yung mga sumunod po, hindi sila sumunod 100%. Kasi iniiwan po nila yung lugar ng pananambahan kay Baal. Basahin niyo po yung nakalagay doon, but the high places he did not destroy. Kaya nauwi pa din sa kasalanan yung mga tao. So ganun nakikita ni Jesus yun. Yung mga leader, hindi nila ginaguide. So we need compassion. Everyone say compassion. Compassion. Kasi compassion helps us have a deep understanding. Ano yung pangangailangan po ng tao? Yung tunay na pangangailangan yung tunay na pangangailangan. At makikita natin, Matthew chapter 15. Tingnan nyo may sumusunod sa kanya, tinuturuan niya, sunod pa rin ang sunod, tingnan yung sinabi ni Jesus, I have compassion for these people. Napansin niya, 3 araw na hindi umaalis. Sabi niya, they have already been with me 3 days and have nothing to eat. Tingnan niya yung compassion niya. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. They may collapse on the way. Mga kapatid, if there's one way to show compassion to others, Tagalog word ko po dyan, malasakit. Sabi mo, malasakit. Kung meron man po kayo papanawagan sa atin sana, Church of Blessed Taytay, magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. Magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa, magkaroon tayo ng malasakit sa iba. Ano yung malasakit, Pastor? Yung hindi na kailangan hatakin, kailangan itulak pa, makitang may pangangailangan, gawin na. No, mag-usa na. Kaya lagi ko pong prayer yan initiative, malasakit. Kasi si Jesus mapagmalasakit. If you want to follow the example of Jesus, si Jesus po mapagmalasakit. No? Sobrang malasakit niya, hindi niya nakikita na abala yung mga nangangailangan. No? Nangangailangan ng prayer, nangangailangan ng haplos niya. Di ba? Mamamatay na yung anak ni Jairus Mamamatay na yung anak ng ruler, pero nung may hope, may kapangyarihan na dumaloy Hinanap niya kung sino. Hindi, Lord, mamamatay na yung anak ni Hindi, uminto siya para ministeran yun. Kasi, meron siya malasakit. At paano siya nagkaroon ng malasakit? Kasi maintindihan niya po yung kalagayan natin. Para po magkaroon tayo ng compassion, kailangan natin maintindihan ano yung dinadaanan ng tao. Kailangan natin maintindihan. Hindi natin sila pipilitin na tayo yung iintindihin natin sila dahil tayo yung medyo nakakaalam. Hindi ko sabing alam na alam. Si Jesus, Philippians chapter 2, verse 5 to 7, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Who being, tingnan nga, in the very nature, God did not consider equality with God something to be grasped. But made himself nothing. Taking the very nature of a servant, ito yun being made in human likeness. No wonder po na gano'n na lang yung malasakit ni Jesus. No wonder po ba't gano'n na lang yung kanyang compassion sa iba. Kasi naranasan niya magutom, naranasan niya pong i-tempt ng demonyo, naranasan niya pong ma-reject, naranasan niya pong ma-insulto. Di ba? May pinagaling siya. Di ba yan yung anak ni Jose na carpenter? Naranasan niya pong maliitin. Diba? Naranasan niya po pagtangkaan siyang patayin. Diba? Kung babasahin niyo po, itutulak siya sa gilid ng bangin pero naglakad lang siya ng diretsyo. Diba? Kung ano po yung naranasan natin, naranasan niya po mapagod at mauhaw. Kaya nga natulog siya ng mahimbing doon sa may bangka. Kaya nga humingi siya ng maiinom doon sa babaeng Samaritano. Ano man ang naranasan natin, pera lang ang pagkakasala at pagsuway sa Ama, pagsuway sa Diyos, hindi niya po naranasan yun. Pero lahat po, ng naramdaman, naranasan natin, naranasan po niya. Kaya, alam niya. Kaya, nauunawaan niya. Kaya mga kapatid, gusto niyo po magkaroon ng compassion for the lost, compassion for those who are struggling, alalahanin lang po natin yung pinagdadaanan po nila, pwedeng napagdaanan din natin, or pagdadaanan, huwag naman. Maunawaan po natin paano masaktan, paano walang makatulong, walang tumutulong, walang masulingan. Yan.
So yan po, no? Sa atin po, si Jesus, kaya na-develop yung compassion kasi pinasok niya yung mundo natin. Ganun din tayo. Compassion is developed when we see the needs of people and allow our hearts to feel deeply with them. To feel deeply with them. Po. No? Tingnan muna natin ano yung pangangailangan and then buksan natin yung puso natin para po maramdaman natin kung ano ba yung nararamdaman nito. No? Kwento ko po sa inyo, di ba, ako po ay nagtrabaho dati sa fast food. Kaya po, hanggat maaari po ay extend patience sa mga food crew kahit nabibisit na po ako, gutom na ako. Kasi alam ko baka walang oras na nakatayo yan. Kasi alam ko po yung pakiramdam nung nag-straight duty. No? Naranasan ko po mag-straight duty ng 32 hours. Kasi hindi dumating yung kapalit ko at yung kapalit ng kapalit ko hindi dumating. Kaya ako pa din, in the following shift, ako na yun. So walang kapalit. So, alam ko po yung pakiramdam ng walang tulog. Alam ko po yung pakiramdam ng pagod kasi nilinis mo yung buong po. Pero hindi yun reason para po bad behavior. Pero yun. At alam ko rin po yung pakiramdam ng walang-wala. Tapos inaapi ka pa. So, kung di po natin alam yun, imagine na lang po natin ano kaya. Tanong natin, ano pakiramdam kaya? And allow our hearts to feel deep with them. Mark chapter 6. Tignan niya nakita ni Jesus, ang dami nagpapaminister, hindi na nakakain yung kanyang mga disciples. Sabi niya, di kayo, magpahinga naman kayo. Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Kasi naranasan ni Jesus mapagod kaya nga mahimbing yung tulog niya So anong ginawa niya? So they went away by themselves in a boat to a solitary place, but many saw them leaving, recognized them, and ran. Inunahan pa sila. Diba? Lahat ng town, again, the scope, and got there ahead of. Naunahan pa sila. So, na-imagine ko po ito, baka chill lang sila nagsasagwan. Sige, para mapahinga naman kayo. Bang nagsasagwan, kumakanta po, so, alam na ba nila, English yun. chill lang. Yan. When Jesus landed, nagulat na siya. Andun na, naunahan sila. Nagalit siya. Please naman, payaan niyo muna magpahinga kami. Teka muna, stress pa kami. No? Naalala ko may kinuwento si Ate Remy. Meron na siya na, teka lang. Pag kailangan pahinga po, no? So, anong ginawa niya? He had compassion on them. Because they were like sheep without a shepherd. So, he began teaching them many things. Maganda po yung pagkakahawak ni Jesus sa kanyang damdamin. Bagamat pagod po siya, hindi niya pinabayaan po yung pagod ang magdikta ng behavior niya. Bakit? Because he had compassion on them. He can relate ano yung pakiramdam ng pagod na at meron pang pangangailangan. Siya pagod lang, pero ito pagod na, may pangangailangan kaya sila pinuntahan No? Na-imagine niyo po yun, tumakbo sila doon, dala-dala yung anak na may sakit, dala-dala yung magulang na may sakit, o sila mismo may sakit, ika-ika, pumunta ron, by feet, no? Lakad lang, no? Kaya mga kapatid, the compassion helps us feel what Jesus felt in such a way that it will move us to respond the way Jesus responded. Kaya, church, panawagan ko po sa atin as we go and seize the harvest, develop po natin yung malasakit at compassion po. Kasi it's the only way for us to respond the way Jesus responded. Kasi pwede maglingkod tayo, nagtataka lang pag kami, halos mabasag yung pinggan, pagod na nga ako, nagtuturo nga, pero kulang na lang, i-roll yung Sunday school material, nakukulitan na, So, we respond the way Jesus responded po. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, we need to believe, na gaya ni Jesus, wala pong beyond rescuing, wala pong walang pag-asa. Yun ang isa kaya Jesus had compassion, lahat may pagkakataon at may pag-asa. Habang buhay sila, may pag-asa yan. And the last, so we follow the example. Then pangalawa, we ask the Lord for the right motivation. And the right motivation would be compassion and love, Christ-like love. And we obey and respond to the command of Jesus. Kasi kahit alam natin yung mga yun, kung hindi naman tayo susunod, sayang. Sabi mo, sayang.
Yan. So, tingnan nyo rito. The harvest is plentiful. Tingnan nyo yung shift. Mula shepherd, naging harvest. But the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Into the harvest field. Dito may pinapakita si Jesus, may ine-emphasize siya na sana po makuha din natin itong emphasis na ito. Kaya po tayo nagpe-pray. Kaya tayo may corporate prayer. Kaya po tayo may upper room prayer night. Kasi God is the source of the necessary workers. Dito, pinaalala ni Jesus, kailangan nyo na manggagawa yung mga tamang, kasi pwede magpadala ng maling manggagawa kasi nagpapadala ang Diyos, nagpapadala rin ang kaaway ng Diyos. Alam niyo ba yun? Nagpapadala rin ang kaaway ng Diyos eh. Diba? Para makagulo. Diba yung may mga kulto-kulto, manggugulo yan. O kaya yung mga halimbawa, yung mga nagkukunwari, di ba? Yung isang di ba, satanista, pag pumapasok sila, kina-curse pala nila yung service, kaya ang bigat ng service. No, kaya nagkaaway-away. No, kasi manipis yung prayer covering ng church. So, not all workers are necessary workers. Kaya ipanalangin natin, the Lord sent a necessary worker. Pinapaalala ni Jesus dito, ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Pag kay Lord galing yan, kailangan natin talaga yan. Okay? So, the necessary workers. Right now, we are praying for the Lord. Those who will have compassion sa mga binubuksan na gawain, necessary worker. Ano yung mga necessary worker? Sila ay faithful, available, teachable, diba? At lovers the Lord. Yan. Luke chapter 10, tignan niya. After this, the Lord appointed 72. Si Lord ang nag-a-appoint po. Si Lord ang magpapadala. Diba? Tapos, He told them, ayan, inulit niya, the harvest is plentiful, the workers are few, as the Lord of the harvest. Tapos, tignan niyo po yung necessary worker. I am sending you out like lambs among wolves. Hindi, I'm sending you out as wolves among lambs. So, ang necessary worker pala ay gaya niya na isang lamb. No? Isang harmless na lamb. Isang tender. No, kaya kasi i-represent natin si Lord eh. Diba? Lambs among wolves. Saan magagaling niya? Kay Lord. So ngayon, di ba? May mga bubuksan gawain, kailangan po dyan, peso, people. Magandang paalala rin dito dahil hindi po natin pag-aari ang harvest, si Lord ang pag-aari, humingi po tayo ng provision. Kasi ang provision po ni Lord, laging mas malaki yan sa size ng harvest. Naniniwala ba kayo doon? That God's provision is always bigger than the size of the harvest. And the harvest will also provide for the next harvest. Di ba, yung kwento ko noon, yung bahay ng mama ko sa Pangasinan, may silong. Sino nakakala sa probinsya, may silong. Tapos may mga ganon. Tapos may malaking doon, yung parang bayong. May takip. Ginano, ano kaya laban nito? Ginano, ay palay. Laki. Ang laking bayong siya eh. Tapos tinanong ko doon sa pinsan ko. Sabi, ano yan? Binhi. Binhi. Oo, pantanim. Yung iba dyan, pangkain natin. Yung iba dyan, pangtanim. So, ibig sabihin, yung pong provision para sa susunod na harvest, galing po yan din sa harvest. Okay? Galing po yan sa harvest. Paano sabi, Pastor? Tignan niyo po, sino yung unang harvest ni Jesus? Yung 12. Tama ba? Yun yung unang harvest niya eh. Sino ngayon ang pinadala niya para sa harvest? Yung harvest niya. O, after ng 12, sino yung susunod niyang pinadala? Yung 72. Again, yung 72 na yun, ano ba yun? Bilang ikaw. Hindi. Tinuruan niya muna, no? Pinag-pray niya muna. Ayan, no? Tignan niyo, pinag-pray niya muna, di ba? Yan, appointed 72. Una muna 12 and then 72. So, ibig sabihin po, tayo po bilang harvest, ako po, harvest po ako. Kasi may nag-aya sa akin. Kayo po, right now, you're a harvest. May isang nag-aya po sa inyo, may isang nagdala. No, kung anak ka man, pinilit ka ng tatay mo, harvest ka ni Lord through your parent. Okay? And, disciples in the harvest field, sila po extension ni Jesus.
Tayo po, extension po tayo ni Jesus. At yung mga mawiwin natin na maisasama natin sa ministry, magiging extension din po siya ni Jesus. Pero again, reminding everyone that for that to happen, prayer is vital. Sabi mga, prayer is vital. Kasi hingi natin sa Lord, pagbigay po siya ng karagdagang manggagawa. At tayo, habang wala pa yung karagdagang manggagawa, palakasin at sustain ni Lord. Sustain ni Lord. Ang maganda po dito, no? As we pray to the Lord, alam niyo po ba yun? As we pray to the Lord, magandang itanong din, Lord, paano ako magiging bahagi sa sagot dito sa pinapanalangin ko? Kasi, yung binilinan ni Jesus, na pray to the Lord of the harvest to send more workers, sila mismo naging sagot doon sa prayer nila eh. Nakuha nyo? Sila mismo naging sagot. Kaya tayo, paano kaya tayo magiging bahagi ng sagot ng Diyos sa panalangin natin? Paano kaya? Kaya yun, again, pray. And when the Lord answers, respond. Kasi kailangan po natin ng tamang puso. Kaya yun po mga kapatid, andyan na yung harvest po. Bubukas po yung Taytay Elementary School. So ngayon yung harvest lang natin doon, yung grade 6. Meron po doon sa Muson, harvest natin yon. Magpe-feeding program po, pwedeng harvest po. Pero bago po yung feeding program, ang harvest po muna rin yung pamilya po na mag-o-open eh. O tingnan nyo po, yung pamilya na mag-o-open, sinagot po nila yung panalangin. Lord, sige, magiging bahagi din po ako. Kaya napakalaga again, have the right heart. Paano? Sundin natin kung yung halimbawa ni Jesus. Pwede po i-refine, pero sundin. Pangalawa po, magkaroon ng tamang motivasyon. Ano yung motivation ni Jesus? Compassion, love. Diba? At sumunod at tumugon sa utos ni Jesus. Yan lang po ang gawin natin, mga kapatid, sa mga susunod na buwan na as we go for the harvest. At sana po, magkaroon tayo ng kusa na pag may taong kailangan ipanalangin, may taong kailangan ministeran, ibahagi. Kaya nga po, nagpa-PowerPoint ako para makopya nyo eh. No, para po maibahagi nyo. Yan pong mga sermon po natin dito, ano po yan, public domain. Alam niyo yan, public domain. Ibig sabihin, sino po pwedeng gamitin yan? Public domain po yan. In the same way si Pastor Hiram, Pastor, minsan po sa sermon po ito maganda. Ay, Pastor Jay, public domain yan. So ano man ang naririnig nyo po, i-share nyo po. I-share nyo po. Tayo super refreshing, i-share nyo po. That way, you will be part of the harvest. Amen? So right then, ito po ang magandang itanong natin at sagutin. Reflect on these three. Ano kaya ang mga harvest field natin, no, natin, mo, na ready na for harvest? Ano yung field na ready na? Tingin mo. Yan. Anong panalangin ang kailangan pa rito? Tingin mo ito, ready na to. Paano ko pa ipag-pray? Pwede po yung harvest field mo, asawa, anak, magulang. Anong kailangan mong gawin para panalangin ito? At, yung pinakamahalagang tanong, paano ako magiging bahagi ng sagot dito? Paano ako magiging bahagi ng pasagutan dito? Sa sagot na to. Mga kapatid, iiwan ko po yung tanong na yan sa inyo. As I again reiterate and remind everyone, we will go for the right heart for the harvest. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Let's stand, let's pray. Let's pray. Father, Lord of the harvest, we come before you first. We ask for forgiveness. If at times, Lord, may mga nasayang po na ani, hindi namin natugunan. Pero right now, you are calling us again, once again, giving us the chance to go for the harvest. And right now, we ask for the right heart as we go for the harvest. We ask, Lord God, hindi na po namin kailangan ng mga komplikado mga bagay kung paano po tumugon sa harvest in our midst. We just have to follow your example, Jesus. You went to heal, you went to feed, you went, Lord God, to minister, to teach, to share the good news of the kingdom. Ilang po pwede namin gawin na simple. And we ask, Lord God, that we have the courage to follow your example. Lord, gagawin natin yung kamay natin sa tapat ng ating puso. And Lord, we pray for this heart, or itama niyo po, anumang bagay na mali dito.
mali yung motivasyon, mali po yung desire. Lord God, tama niyo po. Alisin niyo po, Lord, yung pagiging kontento kung nasaan na po kami. Lagyan niyo po kami ng holy discontent, Lord, na marami pang nangangailangan ng inyong kabutihan, na marami pang nangangailangan makaranas ng inyong kabutihan. Maaaring ano po yan, magulang ko, kapatid ko, kamag-anak ko, maaaring po kaklase ko, katrabaho ko, maaaring kapitbahay namin. Lord, tama niyo po yung puso namin. Lagyan niyo po, Lord God, ngayon a fresh deposit of compassion and love itong puso na ito. We want to see kung ano yung nakikita niyo, Jesus. We want to feel kung ano yung nararamdaman niyo po, Panginoong Jesus. And we want to do kung ano po yung ginawa ninyo, Panginoong Jesus. We ask for this heart, Lord God, to have that eyes, Lord, na makita yung nakikita ninyo, o nakita ninyo. We ask for this heart, Lord God, to have the ears, Lord, na marinig kung ano yung tinig ng inyong Ama. We ask for this heart, Lord God, feel kung ano yung naramdaman ninyo. And we ask for this heart, Lord God, for action. Transform this heart to respond so that we can do ano man ang ginawa ninyo, what you have done. Paano kayo tumugon doon sa nakita niyong harvest, Lord God? Right now, Lord, as everyone is holding their chest, Lord, ilagay niyo po sa kanila yung field na hinahanda niyo o naihanda niyo na po sa pangalan ni Jesus. Right now, kapatid, may pinapakita sa iyo, Panginoon, God is reminding you a person, a group, a place. Yan yung field na pwedeng handa na o pwedeng ihahanda pa. Kaya, babad mo sa panalangin. And Lord, as you show us that vision, that picture, Lord, we ask also, Lord, show us paano kami pwedeng maging bahagi ng kasagutan dito. Lord, as we go for this harvest, make us part of the answer. Make us part, Lord God. Bawat isa sa amin, bahagi ng kasagutan dito. Bahagi ng kasagutan. Lord God, lagyan niyo po kami ng lakas ng loob. Lord, sinusuway namin ng kahihiyan. Galing po yan sa kaaway. Bigyan niyo po kami ng tamang lakas ng loob at talino, Lord, to go for the harvest. Yan po ang aming panalangin. And Lord, as we respond, we ask for the covering of the Lord Jesus Christ. We ask for the blood of Jesus to cover everyone right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, right now, Lord, let there be a fresh connection to the Holy Spirit. Kaya, Lord God, open ang line of communication namin to receive and to respond as prompted by the Holy Spirit. Yan ang aming panalangin. Send, Holy Spirit, ano yung desire ng aming Ama sa Langit, ano yung makakapagpalugod kay Jesus na aming Panginoon at Hari. Yan ang aming prayer. In Jesus' name, everyone say and agree. Amen, amen, amen. So mga kapatid, seize the harvest. Ready na po siya. Sana po kasama namin kayo po at maging bahagi tayo ng kasagutan. God bless po. Let's continue to feel the presence. The Holy Spirit.
motivation ka, Lord. Ito, Lord, yung manggagamit sa'yo, Panginoon. Compassion, Lord. Lord, compassion from reflection of your character, God. Lord, we want to do more. This way we ask, Lord, for courage, Lord, to follow the example set by Jesus. Lord, na katulad niya, Lord, na makaya din namin, Lord, na magbahagi ng promise mo, Lord, ang mga salita mo, Lord. Lord, we want to do more, Lord, you know that, God. Just us, Lord, for the continuity of our discernment, Lord, na paglingkod sa inyo, Panginoon, sa anumang paraan, Lord. Na mag-improve kami, Lord, sa field na to, Lord. Na kami, Lord, as child or children mo, God, maging harvest din sa ibang Panginoon. Lord, thank you for joy, Lord. Thank you for strength. And Lord, yung strength na binibigay namin, ibinibigay mo sa amin, Panginoon, Lord. Idadaloy din namin sa iba. Let it continue to others, Lord. Lord, we're still asking you, Lord, sa continuity, Lord, ng pagsunod namin sa inyo, Lord, na mamuhay lang kami, Lord, ng kalugod-lugod sa inyo. Lord, alam ko po na hindi madali, Lord, na maging kagaya niyo na laging mabait, laging karapat-dapat yung ganito, Lord. Alam ko, Lord, tao lang kami may flaws, pero ang mahalaga, Lord, na nanatili kami, Lord, na we still ask for your forgiveness, God. And we want to do better, Lord. Na every moment, Lord, hindi kami magiging stagnant, Lord. Lord, we ask for the right heart, Lord, to respond in urgency. In the field we are, Panginoon. Lord, kailangan ka po namin palagi, God. Lord, we're still asking always, Lord, sa guidance mo, Lord, sa gagawin mo pa, Lord, sa buhay namin, Lord. Lord, alam kong in the future, Lord, bukas lang, Lord, may gagawin ka agad sa amin, may respond ka agad sa prayers namin, Panginoon. Lord, kaya walang imposible sa'yo, Panginoon. Basta kasama ka namin lahat magagawa. Mapagod man, pero magpapahinga lang, pero babalik at babalik kami sa iyo, God. Still captivating by the presence of your Holy Spirit, God. Lord, lahat ng ito, Lord, itinataas po namin sa mataas kataas-asa mong pangalan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. See you po sa Wednesday sa ating upper room and of course po sa Sunday worship service.